Isang dalaga ang nagdesisyon magbuntis sa pamamagitan ng sperm donor dahil sawa na siyang maging single at gusto niyang magkaanak. Pero dahil sa isang pagkakamali sa klinika, maling donor ang nailagay sa kanya. At sa hindi inaasahan, ang ama ng bata ay isa palang gwapong CEO na kinaiinisan niya sa trabaho. Mula sa inis, nauwi sa nakakatawang bangayan at kalaunan sa nakakakilig na love story. Magandang araw mga kaibigan. Isang story ang nais kong ibahagi sa inyo na sana ay magbigay kilig at inspirasyon sa bawat isa. Pero bago tayo magpatuloy, kung bago ka pa lamang sa ating channel, ay pakilike po ng ating like button at paklik din ang subscribe button, gayon din ang bell icon para lagi kayong updated sa mga parating ko pang uploads. Pia, 27 ka na. Kailan ka ba magkaka-boyfriend? Iyan ang laging tanong ng mga tiyahin ni Pia tuwing may family reunion. At gaya ng dati, ang sagot niya ay ngiti lang at pag-iwas ng tingin. Pero sa loob-loob niya, gusto na rin niyang sumigaw ng, ewan ko ba? Kung pwede lang mag-order ng lalaki online, matagal ko nang ginawa. Si Pia Sebastian ay isang normal na empleyada sa Falcon Group of Companies. Matalino, hardworking pero clumsy at medyo malas sa love life. 3 seryosong relasyon na ang pinasok niya at lahat ay nauwi sa ghosting, third party at isang iniwan siya sa mismong araw ng monthsary nila dahil daw mas mahal niya ang laro kaysa kay Mia. Kaya ngayong 27 na siya habang nakatingin sa cellphone, napapailing na lang siya sa dami ng mga kaibigan niyang may asawa at anak na. Si Alice, best friend niya, may baby na cute na cute. Si Danilo naman, engaged na. Siya, ang tanging inaalagaan ay mga cactus na halos mawawala na dahil nakalimutan niyang diligan. Girl, hindi ka pwedeng tumanda na single. Sigaw ni Alice isang gabi habang magkakasama silang 3 sa resto bar. Correct, baka maging tita forever ka na lang. Gusto mo ba nun? Dagdag pa ni Danilo na may halong biro. Napabuntong hininga si Pia. Hindi ko naman ginusto to, okay? Hindi naman kasi akong pinipili ng mga lalaki. Napatingin siya sa baso ng alak at biglang sumulpot ang isang brilliant but crazy idea. Wait lang, mahinang sabi niya. Kung wala talagang lalaking seryoso, bakit hindi lang ako magkabibi mag-isa? Natahimik ang dalawa bago sabay na napasigaw. What? Hindi, magpa-fertility treatment ako. Artificial insemination. Gets? Parang sa pelikula. At least, may anak ako kahit walang partner. Hindi ko na kailangan ng lalaking mang-iiwan. Paliwanag ni Pia, sabay lagok ng alak. Napailing naman si Alice. Girl, sigurado ko ba dyan? Ang baby hindi parang sapatos na pwede mong bilhin. Oo nga, dagdag ni Danilo. Pero, kung yun ang makapagpapasaya sa'yo, why not? Saka hello, kaya mo naman financially. Independent woman ka, di ba? Napangiti si Pia. Medyo lasing na siya pero seryoso sa desisyon. Oo, ito nang gagawin ko. This year, magkakababy ako. Period. Kinabukasan, kahit may hangover, tinutuon niya ang plano. Naghanap siya ng fertility clinic online. Nang makita niya ang website ng New Beginning Fertility Center, agad siyang nag-book ng appointment. Habang nakaupo sa waiting area ng clinic, medyo kinakabahan siya. Nakasuot siya ng simpleng dress at nakataas ang buhok. Pilit pinapakalma ang sarili. Okay lang to, Pia. Kaya mo to. Independent woman ka. Modern woman ka. Girl power. Bulong niya sa sarili. Wala siyang kamalay-malay na ang desisyon niyang iyon, ang pagiging desperadong single na gustong magka-baby, ang magiging pinakamalaking kalokohan at pinakakakaibang adventure ng kanyang buhay. Dahil ang sperm donor na pupunta sa kanya ay hindi ang donor na pinili niya. Kinabukasan, nagpunta si Pia sa New Beginning Fertility Center. Malinis, moderno at amoy disinfectant ang lugar. Parang ospital pero mas elegante. Habang nakaupo siya sa sofa, halos mahibang na siya sa kaba. Mrs. Carez,
Tawag ng receptionist. "You can go inside now. The doctor is waiting." Huminga ng malalim si Pia at pumasok. Sa loob, sinalubong siya ng isang babaeng naka-white coat. "Hello, Miss Pia. I'm Dr. Maria Sandoval. Ako ang magiging attending physician mo." Nakangiting bati ng doktora. Medyo kumikero ang doktor, kaya kahit paano nabawasan ang kaba ni Pia. "Don't worry. Safe at secure ang proseso natin dito. Walang sablay. Promise." Sabi nito habang inaayos ang mga papeles. Napangiti si Pia kahit nanginginig pa rin ng tuhod. "Dok, sigurado po ba kayo? Kasi baka mamaya magkapalit ng..." "Miss Pia," sabat ng doktor na parang proud na proud. "Never in my 10 years of practice nagkaroon ng palpak dito. Kaya relax ka lang." Kung alam lang nila. Habang abala si Dr. Maria, may isa pang nurse na nagmamadaling pumasok, dala ang 2 sample tubes. "Doc, ito na po yung samples for storage." Nagkagulo sandali sa mga papeles. Nakausap kasi ng doktor ang isang VIP client na palihim na nag-donate para sa confidential medical project. Si Nicholas Falcon, CEO ng Falcon Group of Companies at boss mismo ni Pia. Para sa iba, parang imposible. Pero para kay Nicholas, medical necessity lang ito at ayaw niyang ipaalam sa kahit sino. At dahil sa pagmamadali, ang sample ni Nicholas ang siyang nailagay sa procedure ni Pia. Walang kamalay-malay naman ang lahat. Pagkatapos ng proseso, nakahiga si Pia habang kausap si Dr. Maria. "Congratulations, Miss Pia. In few weeks, malalaman natin kung nag-take ang procedure." Napapikit ang dalaga. Napangiti at halos maiyak. "Dok, salamat. Hindi niyo alam kung gaano kahalaga ito para sa akin." Umuwi siyang puno ng pag-asa. Sa isip niya, anonymous donor lang yun. Sa puso niya, nagdesisyon siyang magiging best mom ever. Pero sa kabilang banda, si Nicholas Falcon ay abala sa opisina. Cold, seryoso at laging nakakunot noo. Walang kamalay-malay na may babae nagdadala ng kanyang magiging anak. At kung malalaman niya, baka magulantang ang buong kumpanya. Sa mga sumunod na araw, nagpatuloy si Pia sa normal niyang buhay bilang empleyada ng Falcon Group of Companies. Stress sa trabaho, late sa mga meeting at laging napapagalitan ng kanyang boss na si Nicholas. "Miss Escares, are you late again?" Malamig na tanong ni Nicholas sa isang meeting. "Nahulog lang po yung ID ko sa kanto kaya, ayun, nadapa ako." Sabay tawa ni Pia. Pilit tinatakpan ng kaba. "Excuses," sagot ni Nicholas. Hindi man lang tumatawa. 3 linggo matapos ang procedure, nagsimulang makaramdam ng kakaiba si Pia. Una, madalas siyang mahilo. Pangalawa, parang biglang naging bottomless pit ang tiyan niya. Gutom lagi, kahit katatapos lang kumain. "Girl, 4 na burger nang kinain mo. Hindi ka ba nahihiya sa bituka mo?" Tanong ni Alice habang nakatitig sa kanya. "Hindi ko alam. Parang may sariling buhay ang sikmura ko." Reklamo ni Pia. Sabay kagat pa sa fries. Hindi nakatiis si Alice at biglang napatingin sa kanya na parang may nakita. "Wait, Pia. Ilang araw ka nang delayed?" Napahinto naman si Pia. Binilang niya sa isip ang mga araw. Biglang nanlaki ang kanyang mata. "Oh my gosh! Hindi kaya buntis ako?" Kinabukasan, bumili siya ng pregnancy test. Sa sobrang kaba, 3 test agad ang binili niya. Isa-isa niya itong ginawa habang nakapikit, halos hindi makahinga. Pagdilat niya, 3 malinaw na 2 linya ang nakita. "Positive!" Sigaw niya. Sabay talon sa banyo. "May baby na ako!" Mixed emotions ang naramdaman niya. Excited, kinakabahan at medyo naiiyak. Hindi pa rin siya makapaniwala na magiging mommy na siya. Pero habang tinitingnan niya ang sarili sa salamin, napaisip siya. Sino kaya talaga ang donor? Ano kayang itsura ng anak ko? Matangos bang ilong? Maputi? May dimples? Natawa siya mag-isa.
Sa opisina, mas naging kakaiba ang araw-araw. Habang nagmi-meeting, bigla na lang siyang nagnanais ng adobo. Habang nasa elevator, bigla siyang nahihilo. At ang mas malala, nakatitig siya minsan kay Nicolas, ang boss niya, at nabiwirdohan siya kasi parang familiar ang aura nito. Mrs. Carez, tawag ni Nicolas isang umaga. Focus, you're spacing out again. Ha? Wala po, sir. Bulalas ng dalaga. Sabay lagay ng kamay sa tiyan niya. Hindi niya alam kung bakit, pero tuwing nakikita niya si Nicolas, parang may kakaibang koneksyon. Sa pantry, kinausap siya ni Danilo. Pia, seryoso, ang weird mo these days. Lagi kang tulala at ang laki ng ngiti mo kahit laging galit si boss. Secret, sagot niya, sabay kindat. Pero kinagabihan, habang nakahiga siya sa kama, hindi mawala sa isip niya ang mukha ni Nicolas. Bakit parang siya ang naiisip niyang ama ng dinadala niya? Hindi naman pwedeng mangyari yun. Tama ba? Habang hinahaplos ang tiyan niya, napapikit siya at nagdasal. Baby, sana maging mabait ka kahit wala kang daddy. Promise, Mommy will give you the world. Hindi niya alam na sa mismong sandaling iyon, may lalaking nasa kabilang panig ng mundo ang hindi rin mapakali. Si Nicolas Falcon, na kahit abala sa trabaho, biglang napansin na may mga dokumentong mali ang pagkakafile sa fertility project niya. Isang Lunes ng umaga, siksikan sa opisina. Bit-bit ni Pia ang dalawang folder. Isang kape at cellphone na nakasiksik pa sa pagitan ng baba at balikat niya. Sa pagmamadali, hindi niya napansin na nakaluhod ang shoelace niya. Ayun at nadapa siya sa gitna ng hallway. Eksakto sa harap ng pinakamalupit na taong ayaw niyang makita, si Nicolas Falcon. Halos lumipad ang kape niya sa ere. Pero mabilis siyang nasalon ni Nicolas sa braso bago tuluyang bumulagta. Mrs. Carez, malamig pero malalim ang boses ng CEO. Do you always start Mondays this? Dramatically? Namula naman ang dalaga. Sir, hindi po ako madalas nadadapa. Ilang to, promise. Umirap naman si Nicolas at tinulungan siyang makatayo. Ramdam ni Pia ang higpit ng hawak nito sa kanya. At hindi niya alam kung bakit, pero parang may kakaibang kuryente siyang naramdaman. Agad niyang iniwas ang tingin. Ano ba to? Hormones? Bulong niya sa sarili. Be careful next time. Hindi ako lagi nandito para saluhin ka. Dagdag ni Nicolas bago tumalikot. Pagbalik ni Pia sa cubicle, halos hindi siya makapaniwala. Guys, bulong niya kay Alice at Danilo. Nahulog ako. Tapos, si boss ang sumalo. Napanganga naman si Alice. Oh my gosh! Para kayong nasa K-drama. Oo nga, sabat ni Danilo. Pero ikaw ang bida na clumsy. Napangitin na lamang ang dalaga. Kinagabihan, dumalo siya sa kanyang unang prenatal check-up. Habang hinihintay ang doktor, nagulat siya nang makitang pumasok din si Nicolas sa parehong klinik. Hindi siya makapaniwala. Sir? Pulalas niya. Nagtaas ng kilay si Nicolas. Mrs. Carez, what are you doing here? Check up lang, sagot niya. Nanginginig. Pero bago pa sila makapagsalita ulit, tinawag sila ng nurse at pareho silang pinupunta sa parehong floor. Hindi nila alam, iisa pala ang clinic na humawak ng kaso nila, ang New Beginning Fertility Center. Doon unti-unting nag-cruise ang mga confidential records at sa sobrang kaba, halos hindi makahinga si Pia. Please universe, wag niyo munang ibulgar. Habang magkasabay silang nakapila sa counter, biglang napansin ni Nicolas na nanginginig ang kamay ni Pia. Mrs. Carez, seryoso niyang tanong. Are you hiding something from me? Napakagatlabi ang dalaga. Gusto niyang magsinungaling, pero nararamdaman niya ang tiyan niya at hindi na siya nakakapagsalita. Wala po sir, normal check-up lang. Promise. Mabilis niyang sagot, sabay takbo palabas ng klinik.
Lumipas ang ilang araw matapos ang encounter nila sa klinik, pero hindi pa rin mapakali si Pia, lalo na nang makatanggap siya ng tawag mula kay Dr. Sandoval. Mrs. Carez, kailangan ko kayo makita agad sa klinik. May mahalaga akong sasabihin. Halos himatayin si Pia sa kaba. Doc, positive na po ba ulit? As in, sure na may baby ako? Hindi lang yun, Miss Pia. Please, pumunta ka rito. Pagdating niya sa klinik, pinaupo siya ni Doktora Maria. Halatang ninenervyos ang doktora habang nag-aayos ng mga folder. Miss Pia, may nangyaring error. Nagkapalit ng sample sa storage room noong araw ng procedure mo. Ha? Natigilan si Pia. Anong ibig sabihin? Huminga ng malalim si Dr. Sandoval. Ibig sabihin, hindi ang donor na napili mong ginamit. Ang sperm na na-inseminate sa'yo ay galing sa isang VIP client. Biglang nanlamig ang katawan ni Pia sa sandaling iyon. Sino po? Halos pabulong na tanong niya. Nag-aalangan si Doktora Maria pero kalaunan ay nagsalita na rin. Si Nicolas Falcon, ang CEO ng kumpanyang pinapasukan mo. What? Sigaw ni Pia. Halos mahulog sa upuan. Si Boss Nicolas? Yung taong laging galit sa akin? Yung taong sinigawan ako last week kasi maling stapler na ginamit ko? Calm down, Miss Pia. Pakiusap ng doktora. Confidential to pero kailangan mong malaman dahil siya ang biological father ng dinadala mo. Halos magwala ang isip ni Pia. Hindi niya alam kung iiyak ba siya, tatawa o tatakbo palabas ng klinik. Oh my gosh, anak ng boss ko ang baby ko. Paano to? Malalagot ako pag nalaman niya. Baka sipain niya ako palabas ng kumpanya. Baka idemanda niya ako. Halos magpanik siya sa loob ng klinik. Hawak-hawak ang ulo at naglalakad paikot. Pinilit siyang kalmahin ni Dr. Sandoval. Miss Pia, hindi to kasalanan mo. Wala kang alam sa pagkakamali at huwag kang mag-alala. Ako nga ako sa responsibility kung sakaling malaman ni Mr. Falcon. Pero sa isip ni Pia, hindi iyon ganon kasimple. Boss ko yun at hindi lang basta boss kundi CEO. Si Nicolas Falcon. Yung gwapo, suplado at walking ice cube. Pag uwi ng dalaga, agad niyang tinawagan si Alice. Girl, emergency, may breaking news. Anong nangyari? Sagot naman ni Alice. Yung anak ko, hindi galing sa anonymous donor, kundi kay Boss Nicolas. Sumigaw si Alice sa kabilang linya. Ano? Girl, jackpot ka! Baby daddy mo si CEO, the bachelor in town. Gwapo nga, pero scary naman. Hindi pa ako handa. Paano kung malaman niya? Napabagsak si Pia sa kama at tinakpan ng una ng mukha. Hindi niya alam kung paano haharapin ang susunod na araw sa opisina dahil sa bawat tingin niya kay Nicolas, hindi na lang siya makikita bilang boss. Siya na ngayon ang lalaking hindi niya sinasadyang nakabuo ng pamilya kasama siya. Kinabukasan, halos hindi makatingin ng diretso si Pia sa elevator. Kasama niya si Nicolas. Nagaya ng dati ay nakasuot ng mamahaling suit at may aurang parang bawal istorbohin. Ramdam ni Pia ang panginginig ng tuhod niya. Lalo na't alam niya na siya ang ama ng anak niya. Mrs. Carez, are you okay? Tanong ni Nicolas nang mapansin ang paminsan-minsang buntong hininga niya. Ha? Okay lang po. Normal lang napawisan sa aircon, di ba? Sagot niya. Pilit ng ngiti. Pagdating nila sa opisina, doon nagsimula ang problema. Sa pantry may dalawang empleyado ang nag-uusap. Nakita mo ba kagabi? Magkasabay si Ma'am Pia at Sir Nicolas sa klinik. Ha? Klinik? Anong klaseng klinik? Isabi ng pinsan ko, o bigay ni klinik daw yun. Nalaglag ang tinidor ni Pia nang marinig iyon. Ano raw? Bulong niya, nanginginig. At gaya ng inaasahan, parang apoy na kumalat ang chismis sa buong opisina. May narinig siyang isang staff na pabulong. Baka kaya laging absent si Pia kasi buntis siya. Kay Sir Nicolas.
OMG, kaya pala special treatment. Ang swerte naman nun, jackpot CEO. Halos mapamura si Pia sa isip. Ano ba to? Di pa nga ako nakaka-confess. Buong opisina nang nakaalam. Kinagabihan, kinausap siya ni Danilo. Friend, spill the tea. Totoo ba tong mga balibalita? Napayuko si Pia at halos maiyak. Hindi ko alam kung paano ko ipapaliwanag. Pero oo, totoo. Siyang ama ng baby ko. Nagulat naman si Danilo at biglang napahawak sa puso nito. Girl, jackpot ka nga. Pero paano kung malaman niya? At parang sinagot ng universe ang tanong na yon. Kinabukasan, pinatawag siya ni Nicolas sa opisina nito. Mrs. Carez, seryoso ang tono. I've been hearing strange rumors. People say you and I are... Wala po. Hindi totoo yun. Fake news. Wala akong alam dyan. Mabilis niyang sagot. Halos maliglag sa upuan. Ngunit bago pa siya makapagpatuloy, biglang bumukas ang pinto. Pumasok si Dr. Sandoval at sa hindi inaasahan, dala-dala nito ang folder ng confidential records. Mr. Falcon, we need to talk about a mix-up in the clinic. Halos himatay naman si Pia. Nagkatinginan sila ni Nicolas. Walang imik pero malinaw ang mensahe sa mga mata nito. May malaki siyang dapat ipaliwanag. At sa unang pagkakataon, si Nicolas Falcon ay mukhang seryosong-seryoso. Hindi lang bilang CEO, kundi bilang isang lalaki na biglang itinapon sa isang sitwasyong hindi niya inakala. Mrs. Carez, Mr. Falcon, seryosong bungad ni Dr. Sandoval habang inilalapag ang folder sa mesa ng bilyonaryo. May naganap na pagkakamali sa klinik at mukhang kayong apektado. Nanlamig ang dalaga. Gusto na niyang magtago sa ilalim ng mesa. Samantalang si Nicolas, nakakunot ang noo at nakasandal sa swivel chair. Parang pinoproseso ang bawat salita. Ano pong klaseng pagkakamali? Tanong nito. Malamig pero kontrolado ang tono. Huminga ng malalim si Dr. Sandoval. Naipaghalong records ninyo at based sa resulta, si Mrs. Carez ang nakatanggap ng... Stop! Biglang sigaw ni Pia. Halos mapatalo naman si Nicolas. Hindi na kailangang i-detalye, Doc. Gets ko na. Tinitigan siya ni Nicolas ng matalim. Mrs. Carez, are you telling me I'm the father of your child? Halos mabulo na naman si Pia. Technically, scientifically, parang, oo sir? Tahimik ang buong kwarto. Parang ang tunog lang ng wall clock ang narinig nila. Unbelievable. Tumayo si Nicolas. Naglakad-lakad habang pinapabigat ang aura niya. I have a company to run, stocks to manage, and now? An issue waiting to explode? Napatakip ng mukha si Pia. I'm so sorry, sir. Hindi ko rin naman ginusto to. Napahinto si Nicolas at napatingin sa kanya. For the first time, parang may bahagyang kurba ang labi nito, na parang natatawa pero pinipigilan. Mrs. Carez, aniya, umupo ulit at tumitig ng diretso. We need an agreement. Agreement? Yes, a fake arrangement. While you're pregnant, people will assume you're my fiancé. Parang nagwala ang isip ni Pia. Ha? Fiancé? Sir, hindi ba pwedeng cousin o kaya family friend? No. Fiancé. That's the only way to protect my reputation. And yours. Biglang bumalik si Dr. Sandoval na may hawak na legal papers. I anticipated this. Here's a draft agreement. Confidentiality, shared responsibility, public cover-up. Sign here. Huminga ng malalim ang doktor. We take full responsibility. Your mistake po ito pero nasa proseso kami ng internal investigation. Ang mahalaga po ngayon, healthy ang pregnancy. Napahawak si Pia sa tiyan niya kahit hindi pa halata. So, totoo to? Totoong may baby ako kay Nicolas? Humarap si Nicolas kay Pia.
This is not about love, Miss Escarez. This is business. You pretend to be my fiancé. We keep the baby safe from gossip. And when everything settles, we break up. Putol niya. Nanghihina ang boses. Tumahimik ang binata. Pero sa mga mata nito, parang may ibang damdaming pilit na ikinukubli. Kinuha ni Pia ang ballpen. Nanginginig ang kamay. Fine. Pero may isang kondisyon. What is it? Kung sakaling magustuhan mo ako habang nagpapanggap tayo, bawal kang umamin. Namilog naman ang mata ni Nicolas. At doon nagsimula ang pinaka-weird pero pinakakakaibang kasunduan sa buhay nila. Ang fake engagement na posible kayang maging totoo? Handa ka na ba? Malamig na tanong ni Nicolas habang nakatayo sa harap ng grand mirror sa loob ng kanyang private penthouse. Nakataksi daw siya. Mukhang isang modern-day Prince Charming. Si Pia naman, halos hindi makahinga sa suot na gown na pinila ng stylist ni Nicolas. Isang makintab na silver dress na masyadong hapit sa tiyan niya. Handa? Sa tingin mo may manual para sa ganito? Ngumisi ang binata. Halatang naaaliw sa kaba niya. Relax. First public appearance lang natin to as an engaged couple. Cocktail party. Small crowd. Small crowd? Halos mapasigaw si Pia. Mga senador, business tycoons at artista ang crowd mo, hindi yun small crowd. Pinanood siya ni Nicolas habang naglalakad. Pia, just smile, hold my hand and say yes to everything I say. Clear? Napasinghap siya. Yes to everything? E paano kung bigla mong sabihin na favorite kong adobo na walang toyo? Then you say yes. E paano kung sabihin mong crush ko si Jericho Rosales? Pia raised an eyebrow. Do you? Napatulala naman si Pia. Sabay pilit ngiti. Hindi. At bago pa siya makapagreklamo ulit, hinawakan na ni Nicolas ang kamay niya. Mainit ang palad nito. Firm pero gentle. Parang biglang kinoryente ang puso niya. Pagdating nila sa event, halos nanlaki ang mata ni Pia. Flashing lights, paparazzi, red carpet. Parang biglang naging teleserye ang buhay niya. Mr. Falcon, over here! Sigaw ng mga photographer. Who's the lucky lady? Is that your fiancé? Namula naman sa hiya ang dalaga at tila hindi makalakad ng diretsyo. Ngunit walang kaabog-abog na hinila siya ni Nicolas palapit at inilagay ang braso niya sa bewang niya. Everyone, malakas at buo ang boses ni Nicolas. Meet my fiancé, Pia Escarez. Parang nag-stop ang mundo. Tumama ang spotlight sa kanya at napanganga siya habang kinukunan ng pictures. Hindi siya makapaniwala. Ako ba talaga to? Ako yung dati nagbabudget ng instant noodles tapos ngayon, fiancé na isang billionaire? Pero, hindi pa tapos ang pagkakagulat niya dahil biglang hinalikan siya ni Nicolas sa pisngi. What are you doing? Bulong ng dalaga habang natigilan. Convincing them. Pabulong din itong sagot. Nakadiit ang labi malapit sa tenga niya. At doon niya naramdaman na parang nagwala ang fireworks sa puso niya. Sa buong gabi, laging nakaalalay si Nicolas sa kanya. Pinapakilala siya ni Nicolas sa mga business partners niya. At tuwing natataranta siya, bulong lang nito. Smile, you're doing great. At sa bawat ngiti niya, hindi niya alam kung nag-a-acting lang ba siya o nagsisimula na talagang totoo ang lahat. Pagkatapos ng bongong party, halos mawala ng lakas si Pia. Nakatukod siya sa sofa ng penthouse habang nakasampay ang gown na parang kumot. Grabe, akala ko hindi na matatapos yun. Para akong ginigisa sa spotlight. Si Nicolas naman ay casual lang na nagtatanggal ng necktie. Parang wala lang nangyari. You did good. Good? Nakataas ang kilay ng dalaga. Parang gusto ko nang makoma sa dami ng flash na dumadaan sa mukha ko. Feeling ko, na-blind ako. Ngumisi naman si Nicolas at sa unang beses nakita ni Pia ang genuine smile niya. Hindi yung business smirk. Parang biglang naglight ang buong kwarto. Bakit ka nakangiti? Defensive na tanong niya. You're funny. Sagot nito. Walang ibang babae magrereklamo ng ganun pagkatapos i-introduce sa buong elite society bilang fiancé. Napakagatlabi ang dalaga. Fiancé. Kahit alam niyang fake, may kakaibang kilig na dumaloy sa kanya.
Para bang kahit isang gabi lang naging totoong fairy tale niya. Lumapit sa kanya si Nicholas, dala ang isang basong juice. Here, para hindi ka ma-dehydrate. Nagulat naman siya. Uy, thoughtful ka pala. Of course. Sagot nito na parang nagpapanggap lang naman. Pero habang iniabot niya ang baso, nahawakan ulit ni Nicholas ang kamay niya. At imbis na bawiin, parang pusang nagtagal doon. Dahil hindi agad binitawan ni Pia, pareho silang natahimik. Tahimik pero puno ng ingay ang puso niya. Ang lakas ng tibok ng puso niya. Parang drum and bass. Nicholas, mahina niyang sabi. Bakit ba sobrang mabait ka sa akin minsan? Tumingin ito sa kanya, diretso sa mata. Because you deserve it. Para siyang tinamaan ng kidlat. Hindi niya alam kung biro lang ba o seryoso, pero ramdam niya sa tono na may laman. Biglang nag-ring ang phone ni Nicholas kaya napatayo ito. Excuse me, business call. Iniwan siya saglit, pero si Pia tulala pa rin. Napahawak siya sa pisngi niya. Ano ba to? Fake lang to, Pia. Fake. Don't fall for him. Bulong niya sa sarili. Pero naalala niya ang titig. Ang hawak kamay. Ang paghalik nito sa pisngi sa harap ng lahat. At kahit anong pilit niyang itanggi, may kung anong nadama sa puso niya. Pagbalik ng binata, medyo seryoso ang mukha nito. Sorry, emergency lang sa kumpanya. Pero bago pa matapos ang usapan, tumunog ang tiyan ni Pia. Malakas, halatang gutom ang dalaga. Pareho silang napatitig, sabay tawa ni Nicholas. Hungry ah? Namula naman ang dalaga. Wala na akong dignity. Hindi ka man lang ba matatakot na fake fiancé mo? Kumakalamang tiyan? Ngumiti lang si Nicholas. Let's fix that. Midnight ramen? At ayun nga, sa halip na fancy steak, pareho silang kumain ng instant ramen sa kusina. Si Nicholas nakasuot lang ng plain shirt, walang tuxedo. Si Pia naka-bathrobe, hindi nakaayos ang buhok pero para sa kanya, iyon ang pinaka-komportabling dinner na narasan niya. At sa bawat tawa, sa bawat simpleng kwento, lalo niyang nararamdaman na baka mahulog siya sa maling tao. Sa maling sperm donor na dapat ay purely business lang. Madaling araw na nang matapos nilang kainin ng ramen. Parehong busog pero gising pa rin. Si Pia ay nakasandal sa counter habang si Nicholas ay abala sa coffee machine. Teka, marunong ka magtimpla ng kape? Tanong ni Pia. Nagdududa habang nakataas ang isang kilay. Of course, sagot ni Nicholas na parang expert. Hindi puro boardroom lang ang alam ko. Pagpatak ng aroma ng bagong galing na beans, napangiti si Pia ng konti. Wow, that smell. Napatingin si Nicholas sa kanya habang inabot ang tasa ng kape. Careful, mainit yan. Kinuha iyon ni Pia, pero natuluan siya ng kaunting kape sa daliri. Ay! Mabilis niyang nilapit sa bibig para hipan, pero agad na hinawakan ni Nicholas ang kamay niya at marahang tinapik. You'll burn yourself. Let me. At bago pa siya makapagsalita, dinala ni Nicholas ang tissue at dahan-dahang pinunasan ang daliri niya. Parang slow motion ang bawat galaw. Ramdam niya ang init ng palad nito at ang seryosong titig. Nicholas, bulong niya. Halos hindi marinig. Yes, walang kislap mata na sagot ng binata. Parang may tensyon na biglang umikot sa paligid nila. Yung simpleng moment na para bang nagiging pelikula. Biglang natawa si Pia. Para basagin ang kaba. Wow! Sobra kang protective. Daliri ko lang to. Hindi naman ako na ospital. Umiling naman ng binata. Hindi ko alam. Pero ayoko masaktan ka kahit konti. Napakagatlabi si Pia at namula ang pisngi. Ano ba to? Lines ng rom-com? Fake lang kami, diba? Nagpanggap siyang busy at tinikman ng kape. Okay, fine. Ang sarap ng timpla mo. Hindi ka lang CEO? Barista ka pa pala. Umupo si Nicholas sa tapat niya. May bahagyang ngiti. Pwede naman akong maging kahit ano. Basta kasama ka. Natigilan naman ang dalaga. Tumama ang tingin nila at walang gustong bawiin. Walang gustong tumakbo.
handa na mahulog. Pia, may gusto akong sabihin sa'yo. Sana hindi ka mabigla. Anong sasabihin mo, Nicholas? Kinakaba ang saad ng dalaga. Matagal na kitang gusto. Akala mo lagi akong galit sa'yo. Dahilan ko lang yun para mapalapit ako sa'yo. Pero paano kasunduan natin na magpanggap akong fiancé mo habang buntis ako? At di ba, nagkamali lang ang klinik kaya ikaw naging ama ng anak ko? Nakahalokip-kip lang si Nicholas pero halatang nagpipigil ng tawa. Bakit parang natawa ka pa? Galit na hilit ni Pia. Nakapamewang. Hindi ako natatawa. Naging seryoso ang binata. Pero isipin mo, Pia, sa dinami-dami ng lalaki sa mundo, ako pa rin na maswerteng naging ama ng anak natin. Paano kung may future plans na akong iba? Sabay irap ni Pia. Future plans? Like what? Career? O ibang lalaki? Siyempre career. Depensa niya, pero may konting pula sa pisngi. At saka, aksidente lamang nangyari sa atin ito. Natigilan si Nicholas. Medyo tinamaan, pero hindi niya pinalampas. Really? Kasi ako hindi naman masamang ideya na ikaw ang magiging nanay ng anak ko. Tumigil si Pia sa paglalakad. Parang biglang nawalan ng boses. Lumapit pa si Nicholas. Halos ilang dipan na lang ang pagitan nila. Pia, hindi ba't mas okay na ako kesa kung sino-sino stranger? At least ako. Kilala mo, kasama mo. At alam mong gusto kita. Napairap si Pia, pero hindi maitago ang kilig. Gwapo raw, nakakainis ka. Pero kinikilig ka, bulong ni Nicholas. Nagpalingalinga si Pia, kunwari hindi aamin. Hindi ako kinikilig. Dun bakit namumula ka? Biglang tinakpan ni Pia ang pisngi niya. Mainit lang dito, pasaway ka. Tumawa naman ng malakas si Nicholas. At ilang segundo lang ay nadamay na rin si Pia sa tawa. Sa kabila ng gulo, may saya sa paligid nila. At alam ng dalaga sa kanyang sarili na matagal na din siyang may lihim na pagtingin sa boss niya. Pero matapos ang tawanan, bumalik ang katahimikan. Umupo si Pia sa sofa at bumuntong hininga. Nicholas, seryoso, anong gagawin natin? Hindi pwedeng tong ilihim habang buhay. Umupo si Nicholas sa tabi niya. Simple, akong tatay, ikaw ang nanay. Then let's figure it out together. Together? Mahinang ulit ni Pia. Yes, hindi kita iiwan, Pia. At hindi ko rin iiwan ang baby. Napatingin siya kay Nicholas. At sa unang pagkakataon, nakaramdam siya ng kakaibang ginhawa. Parang kahit magulo, may kasiguraduhan siyang may sasalo sa kanya. Paninindigan kita, Pia. At ang baby natin. Nanlaki ang mga mata ni Pia. Paninindigan? Parang kasal lang yan ah. Di kasal na rin. Ngumisi si Nicholas tapos biglang lumuhod sa harap niya. Nicholas! Halos bulong ng dalaga. Kinuha ng binata ang isang candy wrapper sa bulsa. Niroll at ginawang parang singsing. P.S. Carez, will you marry me? Handa ka bang samahan ako sa hirap at ginhawa? Mahal kita at handa akong bumuo ng pamilya kasama ka. Buong pusong saad ng binata. Yes, Nicholas. Mahal din kita at handa akong samahan at pakasalan ka kahit sa ang simbahan. Naiiyak na saad ng dalaga. Hindi niya inaasahan na sa pagkakamali ng sperm na nailagay sa kanya, ayun pala ang magdadala sa kanya sa tamang tao. Masayang yumakap si Nicholas sa dalaga at isang halik ang iginawad niya na kusa namang tinugon ng dalaga. Makalipas ang ilang buwan, ikinasal sila sa isang maliit pero masayang garden wedding. Habang naglalakad si Pia sa aisle, hawak ang tiyan niyang medyo malaki na. Nakatitig si Nicholas sa kanya na parang siya lang ang babae sa mundo. Hindi ko man pinlano to, bulong ni Pia sa sarili. Pero masaya ko na nangyari. Pagdating niya sa harap, kinuha ni Nicholas ang kamay niya. Mamahalin kita. Ngayon, bukas, at magpakailanman, Pia. Kasama ng ating magiging anak. Minsan ang mga bagay na hindi inaasahan o kahit pa mga mali
ang nagiging daan para matagpuan natin ang tamang tao at ang tunay na kaligayahan. Akala ni Pia, isang malaking kamalasan ang pagkakapalit ng sample sa sperm bank. Pero sa huli, doon pala siya itinulak ng tadhana para makilala si Nicolas, ang lalaking handang panindigan siya kahit sa pinakamagulo at pinakakomplikadong sitwasyon. Napatunayan nilang hindi mahalaga kung paano nagsimula ang isang relasyon. Ang mas mahalaga ay ang tapang na tumanggap, magmahal at magpatawad. Kahit gaano kagulo ang simula, maaari pa ring humantong sa masayang wakas kung may tunay na pagmamahalan. Hindi lahat ng pagkakamali ay masama. May mga maling pangyayari na nagiging daan para matagpuan natin ang tama. Ang tunay na pag-ibig ay hindi perpekto. Nakakatawa, nakakainis, at minsan mali ang simula. Pero kapag totoo at pinaninindigan, nagiging perpekto sa huli. Sana ay muli ninyo kong samahan sa mga stories na nais kong ibahagi sa inyo. Maraming salamat po.